Yo mga pinsan! Goods ba tayo dyan? Ating nga alamin ngayon ang buhay ng isang NBA superstar kung bakit ito walang reaksyon na kahit simpleng pagngiti ay di nito magawa. Ang akala natin ito ay natural lang sa kanya, pero ito ay may malalim pala na dahilan. At ito na nga, simulan na natin mga pinsan. Si Kawhi Leonard ay isinilang sa Los Angeles, California noong June 29, 1991. Habang lumalaki si Kawhi ay madalas na nag-aaway ang kanyang mga magulang na halos araw-araw niya itong nasasaksihan. Di nagtagal ay nauwi rin nga ito sa hiwalayan. At dito nga ay sumama siya sa kanyang ina na alam naman natin na karamihan sa mga Amerikano ay malapit talaga ang mga anak na lalaki sa kanilang ina. Nakikita lamang niya ang kanyang ama tuwing bakasyon o summer. Noong high school ay nagsimulang mapaibig itong si Kawhi sa basketball. Kaya noong high school siya ay sumubok na mag-tryout sa kanyang school para makalibre ng pag-aaral dahil nga hirap sila sa buhay. Pero nung oras na iyon ay wala ang kanyang ina na nasa trabaho at di siya mayatid sa tryout venue. Sa sumunod na araw ay sinubukan pa rin itong mag-tryout, pero dito ay di na siya pinayagan ng coach. Kaya nung freshman year niya ay sumubok itong mag-football, pero agad din itong huminto dahil sa basketball nga talaga ang mahal niya. Ito nga ay di nagustuhan ng kanyang ama, pero sa kabila noon ay nirespeto pa rin ng kanyang ama ang kanyang desisyon. At noong junior year niya ay lumipat ito ng eskwelahan. Lumipat siya sa Martin Luther High School sa Riverside, California para magkaroon ulit siya ng tsansa na makapaglaro ulit ng sports na kinahiligan niya, ang basketball. Pero noong January 28, nakatanggap siya ng hindi magandang balita na nagbago sa kanyang buhay pagkatao. Ito nga ay nang nabalitaan niya mula sa isang kaibigan na pinatay ang kanyang ama ng mga di pa rin nakikilalang mga tao hanggang sa mga panahong ito sa tapat ng kanyang car wash shop. At di pa rin niya alam kung ano ang motibo ng pagpatay sa kanyang ama. Pero sa kabila noon, kinabukasan ay nagdesisyon pa rin si Kawhi na maglaro. Pero doon nga ay di niya naiwasang maging emosyon. At dito na nga nagsimula ang pagiging tahimik at walang kibo ni Kawhi. At simula nga noon ang tito na niya ang tumayong ama-amahan dito. Ito na rin ang nagbigay ng payo, gabay at pagtulong sa mga desisyon na gagawin niya sa kanyang buhay. At noong senior year nga niya ay dito na bumulusok ang pag-unlad ng galing niya sa basketball na mag-average ito ng 22.6 points, 13.9 rebounds at 4.6 assists kada laro para iangat ang team para sa isang state championship. Sa kabila ng pagiging mainit niya noong high school ay wala itong masyadong nakukuhang offer mula sa isang kolehiyo, maliban na lang sa San Diego State University na nagtiwala sa kanya. At ito na nga ay naging motivation kay Kawhi para patunayan sa iba na siya ay may malaking potensyal pagdating ng panahon. At dito nga ay nagsipag si Kawhi sa pag-eensayo mga pinsan. Madaling araw pa lang bago pumasok ay nagsisimula na itong mag-workout at doble kahit sa practice. At upang patunayan na hindi nagkamali ang kanyang eskwelahan sa pagpili sa kanya, dito nga ay nag-average siya ng double-double. At noong taong 2011 ay sumubok na nga itong magpa-draft sa NBA. At dito nga ay pinalad siyang makuha bilang ika-15th overall pick ng Indiana Pacers. Pero di nagtagal ay inilipat din agad ito sa San Antonio Spurs. At ang San Antonio nga ay agad itong binigyan ng pagkakataong makapaglaro at mapasama sa rotation ng tao ni Coach Greg Popovich na kilala bilang isang striktong coach. At nagbigay pa nga si Coach Pop ng komento na I think he's going to be a star and as the time goes by, he will be the face of the Spurs. And I quote, bukod sa kanyang mabigat na opensa ay dinagdag pa ni Kawhi sa kanyang arsenal ang matinding depensa at rebounding. At natulungan nga niya ang Spurs na makabalik sa finals noong taong 2013. Pero nabigo siyang makuha mga pinsan ng kanyang kauna-unahang kampyonato dahil nga nakaharap nila noon ang prime Lebron. Pero sa sumunod na season ay dumoble kayod at nanatiling motivated na makuha ang kampyonato kasama ang San Antonio Spurs. Si Kawhi ang naatasan noon na pumigil sa malahalimaw na laro ni Lebron katuwang ang iba pa niyang mga kakampi. At dito nga ay nakuha ng Spurs ang kanilang panlimang kampyonato sa NBA. At iyon din ang una niyang kampyonato. At matapos nga noon ay umani ng papuri at respeto si Kawhi sa mga tao. Sinandalan din siya ng opensa ng Spurs sa loob ng 4 na taon dahil nga unti-unti nang bumababa ang kalidad ng laro ng mga veterano ng Spurs. Ngunit noong taong 2017 sa third quarter kalaban ng Golden State Warriors sa Game 1 ng Western Finals ay nagkaroon nga ng malalang injury itong si Kawhi
nang mapahapak ito sa paa ni Zaza Pachulia habang nag-attempt siya ng jump shot sa tres. At dito na nga natapos ang season ni Kawhi. Dito na nga nagsimula ang Kawhi drama at nag-struggle ang Spurs ng buong season dahil nga sa pagkawala niya. Nagsimula na ngang madismaya ang ilang taga-suporta ng Spurs at pinatikim siya ng di magagandang salita sa social media. Pero kahit ganoon ay mas pinili niya pa rin magsawalang kibo sa kabila ng binabato sa kanya ng mga tao. At ayun na nga, di nagtagal ay nagdemand ito ng trade at nalipat na nga ito sa Toronto. Isang trade na gumimbal sa mundo ng NBA. Nang mag-trade nga sila ni Mr. Perimeter at franchise player din na si DeMar DeRozan ng Toronto Raptors. At noong season na iyon nga ay naging maganda ang tinakbo ng Raptors na pinangunahan nga ni Kawhi. Maraming pinahirapan at pinaiyak itong si Kawhi nung nasa Raptors pa ito. Lumikha ng kasaysayan ng Raptors sa paghahari ni Kawhi nang makuha nito ang kauna-unahang kampyonato ng Toronto Raptors since 1995. Ito na nga ang ikalawang kampyonato ni Daklo mga pinsan at siya rin ang tinanghal na MVP noong finals. Di nagtagal ay lumipat na rin si Leonard sa Clippers sa di malamang dahilan. Dito nga ay pinapirma si Leonard ng 3 years contract worth $103 million mga pinsan. Ang laki nun. At matapos nga niyang pumirma ng massive contract ay di ito tinantanan ng mga injury. Kaya nga noong taong 2021-2022 season ay di ito nakapaglaro ng isang buong season dahil sa malalang ACL sa kanyang kanang tuhod. Sa kabila ng pagdududa sa kanya ng ilan ay mayroon pa rin namang naniniwala at sumusuporta sa kanya. Si Kawhi nga ang halimbawa ng taong kayang harapin ang anumang problema na dumating sa kanya, na kaya niya itong harapin ng mag-isa. At bago matapos ang video na ito mga pinsan ay maglalambing muna ako sa inyo ng isang like, comment, share at subscribe mga pinsan para maging updated kayo sa mga susunod pa nating gagawing mga video. Kayo mga pinsan, sa tingin nyo, ano ang mga dahilan ni Kawhi kung bakit palagi siya nagdedemand ng trade sa kada koponan na pinupuntahan niya? At kaya pa kaya niyang ibalik ang dating tikas niya sa paglalaro? Kung meron kayong mga komento o suhestyon, pakisulat na lang sa comment section. Hanggang dito na lang ulit mga pinsan. Hanggang sa muli, paalam!